Positibo ang pamahalaan na matutuldukan na ang 5 dekadang rebelyon sa Pilipinas. Kasunod na rin yan ang paglagda ng kasunduan ng pamahalaan at ng National Democratic Front of the Philippines na nagsusulong ng pangmatagalang kapayapaan. Si Bea Bernardo sa sentro ng balita. Bea? Naomi tiwala ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity na makakamit na ang pangmatagalan na kapayapaan sa bansa matapos pumirma ng kasunduan ng pamahalaan at National Democratic Front of the Philippines. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Presidential Advisor on Peace Process Secretary Carlito Galvez na ang Oslo Joint Communique ay nagbigay daan para magkaroon ng mas malalim na ugnayan ng gobyerno at NDFP, ang political wing ng Communist Party of the Philippines. Nagbigay din ito ng pag-asa para tuluyan ng matuldukan ang armed conflict sa Pilipinas na mahigit 50 taon ng problema sa bansa. Giit ni Galvez, hindi tuluyang uunad ang Pilipinas hanggang hindi nagkakaroon ng matagalang kapayapaan lalo na sa Mindanao. Ang kasunduan ay bunga ng mga informal discussion na ginawa sa Netherlands at Norway simula pa noong 2022 sa pagitan ng Philippine Government at NDF at pinangunahan nito ng Royal Norwegian Government. Nilinaw naman ni Galvez na hindi resumption ng dating peace talk ang naturang kasunduan. May mga bagay aniya na hindi napagkasunduan sa dating peace negotiation kaya't hindi nararapat na gamitin ito. Bubuo ang gobyerno at NDF ng bagong framework para sa parameters ng kanilang dialogo na nakabase aniya sa goodwill at sensibilidad ng bawat kampo. Dagdag pa ng kalihim, nararamdaman niya ang sensibilidad sa panig ng NDF na nais na rin nilang magkaroon ng kapayapaan. Umaasa naman siya makakakuha ng suporta sa publiko hinggil sa bagong hakbang ng pamahalaan tungo sa pinapangarap na pangmatagalang kapayapaan sa Pilipinas. Naomi? Maraming salamat, Bea Bernardo.